rejoice. Let's sing. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad. One more time. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen po ba? Amen. It's our joy to worship our God. And napakasarap po sa presensya ng ating Panginoon. Amen. It says according to His word that better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Amen. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon, and before we sing this song, let me read. Sabi po sa Psalm 84, "My soul longs for the courts of the Lord. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the Lord, for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Blessed are those whose strength is in you and whose heart are the highways to the Zion. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you." Let's continue to long for the presence of our Lord and to really bless His name. How lovely is your dwelling place, O God, that we long to worship you, Lord. That every moment of our lives we long to worship you. That no matter what is going through in our hearts, Lord God, no matter what circumstances, Lord, we long to worship you. Sing. How lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul longs and even faints for Thee. For hear my heart is satisfied
Yes, Father, it is our joy to be found in you, O God. Thank you, Jesus. This is our worship and our adoration to you, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, everybody say, Amen and Amen. Please. Sige po, bago po tayo maupo, tayo po muna ay manalangin. Father in heaven, we just want to thank you for all the good things that you have done throughout the week. And salamat dahil muli ngayong linggo kami nagkita-kita upang papurihan ka, sambahin ka, at nakilain ka sa aming mga buhay kahit alam namin, Panginoon, na we may be experiencing up and downs, but it doesn't matter because we know that uh, you allow things to happen in our lives so that we may be conformed in the image of your Son. Kaya salamat, Panginoon, sa seemingly even negative things that are happening, but all things are for our good. And we just want to thank you, not just for all the positive things that are happening, but in everything we want to give thanks. And right now, um, ready our hearts, prepare our minds, and let our wills ay patuloy na mag-respond dun sa truth mo because you should have the authority over our lives. You are the greatest authority, not us, not anyone, but your word. What you are saying in your word should be the uh, dictator kung paano kami mamumuhay at magdidesisyon. Kaya Panginoon, as we end our series of the study of the last things, may we end this topic with
a joyful and most promising na we know na we can live our lives worthy of you because first of all, you are the one who began the work in us. Kaya may we continue to be encouraged ngayong umagang ito as we study your word. We ask your spirit to minister to us this morning. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na. So, praise the Lord po sa inyong lahat. Patuloy po nating ipag-pray ang ating mga tatay, ang men's ministry, ilan po sa kanila, I don't know kung isang sasakyan sila ay nasa church visitation. So, let's continue to pray for our churches dahil as one body, we need to encourage one another at tulungan din yung ibang mga simbahan na talagang nangangailangan ng ating suporta. And praise the Lord sa pangunguna po ng ating mga katatayan. And so, gaya po ng aking nabanggit sa aking prayer, ay this is the last topic na pag-uusapan natin yung patungkol sa end times. And may pinamagatan po siyang Last Days Christians. Yun. So, pag sinabing last days, kailan yon? So when we talk about last days in the Bible, nagsimula siya nung nabuhay muli si Jesus. So we are already living in the last days. And of course, habang tumatagal, mas palapit ng palapit ang pagdating niya. And as Christians in the last days, tayo po yun, every one of us ay may instruction ng Panginoon how we should live our lives. So, ang sabi ng marami, yes, we may not be in the end times now or dun sa kadulunan, hindi natin alam kasi kung kailan yon, but every one of us are living in our own last days. Ano pong ibig sabihin? Lahat tayo may huling mga araw. So hindi natin kailangang isipin kung kailan talaga, dahil hindi naman din talaga sinabi ng Panginoon, ang mahalaga, handa tayo. Pero lahat tayo may kanya-kanyang huling mga araw. Tama ba? Who knows? Maybe tomorrow, someone died because of an accident or hindi inaasahang pagkakataon. Who knows? Maybe, di ba, every day, may mga taong namamatay dahil sa sakit, dahil sa mga aksidente. We don't know really for sure kung kailan darating yung ating panahon. So, isipin natin, Lord, bilang isang taong makasalanan, taong inihahon mo sa putik at binigyan ng sinuotan ng bagong damit, Lord, paano ako mabubuhay bilang iyong anak? At yun yung pag-uusapan natin. And may mga instruction si Peter at reminder. So, 2 Peter chapter 3, wala akong binasa kanina dahil buong chapters po yung ating pag-aaralan. Wala akong masyadong presentation sa PowerPoint. Talaga titingnan lang natin verse by verse yung mga sinasabi sa 2 Peter chapter 3. So sa 2 Peter chapter 3, ito ang huling letter ni Peter. Kasi meron siyang first letter and then yung second letter niya, ang sabi nung iba, walang siguradong church or hindi talaga tukoy kung para kanino yung letter. Ang sinasabi lang ng maraming scholar, marahil ay mga churches or isang church sa Asia Minor kung saan din nagplant ng church si Apostol Pablo. So, sa Asia Minor. Pero walang direct church na masabi kung kanino talaga para ito, yung intention ng letter. But for us, dahil binabasa natin siya, we really can benefit from the letter of 2 Peter. At itong 2 Peter na to,
ay kahuli-hulihang instruction or chapter na sinulat niya. At napakaganda, patungkol kasi sa anong makikita, anong mararanasan sa mga huling mga araw at paano tayo mamumuhay sa huling mga araw. Alright? So, and tamang-tama din sa pagtatapos natin ng ating serye ngayong umagang to. So, basahin po natin ang verse 1 and verse 2. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by the way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Basahin natin sa Tagalog. Mga mahal kong kapatid, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa dalawang sulat, may mga bagay na pinaalala ako sa inyo para gisingin ang malinis na pag-iisip nyo. Tandaan nyo ang mga sinasabi ng mga banal na prophets nung unang panahon at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas na binigay sa inyo ng mga apostles nyo. Alright, sabi ni Peter, I now write to you this second epistle. Itong pangalawang sulat. At ang sabi niya dito, in both of which I stir up your pure minds by the way of reminder. Napakagandang, ang ganda ng takeaway ko dito, lalo na as a leader. Alam niyo na to, parang sinasabi ni Peter, gusto ko lang gisingin take note to, ang sinasabi niya, ang mga malinis na pag-iisip nyo. So sinasabi ni Peter, meron na kayong alam nyo na to eh. Alam nyo na mangyayari itong, patungkol ito sa last days. Patungkol ito sa pagdating din ng Panginoon. At sinasabi ni Peter, alam nyo na ang patungkol sa mga bagay na to, pero gigisingin ko kayo, yung mga isip nyong malilinis, hindi natutulog, malilinis. When we were in Christ, our mind are pure. At kailangan lang ng paulit-ulit na paalala. Tama ba? Kaya wag po kayong mairita kung laging may nagpapaalala sa atin. Kasi alam naman natin ang tama. Kaya lang, minsan, malinis naman yung isip natin. Pero, minsan kailangan talaga ng paalala. So si Apostol Pedro, sinasabi niya, pinapaalala ko itong pangalawang sulat ko para gisingin ang mga malilinis niyong pag-iisip. That you may be mindful na maging aware kayo, isipin nyo yung mga salitang sinabi before. Anong pinatutungkalan nito? By the holy prophets, the Old Testament prophets. Alam nyo yung mga bagay na sinasabi doon sa Old Testament. And the commandment of us. Ito, kaya napakagandang napakaganda. Well, doctrinally, the Old and New Testament, kaya nabuo yung Bible, dito, hinahanay na ni Peter. Sinusulat pa lang niya, pero nakahanay na yung kanyang sulat bilang Holy Scripture. Nakahanay na yung mga sinulat, somehow kasi magtataka po kayo, no? Paano nabuo yung Bible? 'Di ba? Paano sinala? And somehow mag-iisip kayo, aware ba yung mga disciples, particularly si Paul, siya yung may pinakamaraming sinulat, na habang sinusulat niya yung letter sa mga churches, magiging part siya ng Holy Scripture. Pero somehow dito kay Peter, sinasabi niya, nilelevel na niya yung mga sulat nila doon sa Old Testament. So talagang napakahalaga nung kanilang authority. So, kung ano yung nasa Old Testament, sinasabi niya, yung commandment na galing din sa amin, ay kailangan maging mindful kayo. At ano daw yun? Ano yung kailangang ipaalala ni Peter doon sa mga Kristiyanong sinulatan niya? Verse 3, knowing this first, that scoffers will come in the last days, walking according to their lust,
and saying, "Where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, as all things continue as they were from the beginning of creation." Sa Tagalog, basahin natin. Una sa lahat, dapat malaman nyo na sa mga huling araw may darating na mga taong kontrolado ng sarili nilang pagnanasa. Pagtatawanan nila kayo. At sasabihin, "Di ba sinabi ng Panginoon nyo na babalik siya? Nasaan na siya? Namatay na ang mga ancestors natin, pero wala namang nabago. Ganito na lahat simula pa nung kinreate ang mundo." Alright, knowing this first, sabi ni, ito yung paalala ko sa inyo, at first and foremost, sabi, una sa lahat, scoffers will come in the last days. Ano pong ibig sabihin ng word na scoffer? Or sino yung isang scoffer? Ang scoffer po ay isang tao na pinagtatawanan, nilalait, or minamak. A person who mocks or makes fun of something or someone, often of religion or moral virtues or moral values. Yung pinagtatawanan yung kung anumang bagay na pinaniniwalaan, kalimitan ay sa mga, yun nga, sabi, most often, maraming scoffers pagdating sa patungkol sa isang moral value. At dito, pinatutungkolan ni Peter patungkol sa pagdating ng Panginoon. Sabi, on the last days, merong magmamak, pagtatawanan sa Tagalog, pero mas inahanap pa akong word kaya hindi ko lang, yung merong manlalait or mangungutya, ayan. Doon at ano yung sinasabi nila? Nasaan na ang kanyang pagdating? So, know this first. Maraming darating, maraming mga taong mangungutya sa ating ginagawa, sa ating gathering, sa ating paniniwala, sa ating practices. Because they don't know talaga eh. Pero, take note po yung sinabi dito, scoffers will come in the last days walking according to their own lust. So, ang problema ng mga scoffers, hindi intellectual. Hindi sila may problema intellectually. Ang problema nila, moral. Those who will mock us, those who will mock Christians because of their beliefs and their practices and their holy living, they will mock us because of their moral problem, not intellectual problem, according to their own lusts. Kasi, kaya marami po ang ayaw sa Panginoon because masaya sila sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Yun lang naman po yun eh. And until God breaks us so deeply, hanggang hindi lang natin, saka lang natin mauunawaan talaga yung gusto ng Panginoon sa atin. Pero, sabi dito, minsan kasi, di ba, pagka tayo as Christians, we may even think talagang, Lord, darating ka ba talaga? Ang nakakalungkot, hindi lang yan nangyayari sa mga taong nasa labas ng church, even sa loob. And they get impatient and burn out because alam mo yun, para bang, totoo ba, Lord, na may hope at may promise ka? Naubos na yung mga kasama ko. Ako na lang natira. Di ba? Parang, dadating ang ganong mga point sa ating buhay, and the question is, will we lay hold of His promises? So it's a matter of faith. And on the last days, marami daw na darating ng ganito. Pwedeng hindi patungkol sa last days ang pangungutya. Maraming pwedeng pangungutya.
Masasaktan ba tayo? Sino nakaka-experience nito? O magpapatuloy ba tayo? So, sabi ni Peter, knowing this first, una sa lahat, alamin nyo to, mangyayari to, at maraming ganito. So, dapat alam na natin yon, automatic. At ang sinasabi pa nila, verse 4, namatay na ang mga ancestors sa atin, wala namang nagbago. Ganito pa rin. Ganito na lahat simula pa nung kinreate ang mundo. Nagsawa na sila, no? Parang wala naman nangyayaring pagbabago eh. So, tapos, ito yung problema. Ito yung problema ng mga scoffers. They know the truth eh. Iniisip ko nga, kaya kung klaro lang kung sinong mga kausap dito ni Peter, maybe kung may Jewish background or mga Hudyo din yung kausap ni Peter dito, pwede kasi sabi niya dito, for they willfully forget. So kinalimutan, itong mga taong to, hindi lang kinalimutan, sinadya nilang kalimutan. Verse 5, sinasadya nilang baliwalain ang katotohanan na nung unang panahon, kinreate ng Diyos ang langit at ang lupa gamit ang salita niya. Tapos sa tulong ng tubig, nabuo ang lupa galing sa tubig. Tubig din ang pinangwasak sa naunang mundo nung nagkaroon ng matinding baha. Pero dahil sa utos ng Diyos, kaya hindi pa nasisira ang langit at lupa ngayon. Take note of that. Nire-reserve ito para sa araw na i-judge at wawasakin sa apoy ang mga masasamang tao. The problem at errors ng mga nangungutya, they willfully forget na yung salita ng Diyos ang siyang nag-form ng lahat ng bagay. And by the water, kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 1, yung Genesis, yung water is already in the surface, and then nung na-create yung earth, para magkaroon ng forma, parang finorm yung water. So, para magkaroon ba ng forma yung mga kalangitan. So, sabi din nila dito na, in short, ano yung errors ng mga scoffers? Ano yung errors ng mga taong nangungutya? Yung mga taong kinalimutan na walang Diyos at walang nag-create ng mundong ito. Kinalimutan nila yung literal belief in creation. Hindi naman bago na yun, ano? Marami na. Ang nakakalungkot, sila yung namamayagpag ngayon sa mga universities. Particularly sa mga bansa. Yung mga schools na tinayo ng mga Kristiyano, lalo na sa Amerika, mga Christian schools yung nagsimula. Ngayon, mga atheist, kalimitan. Ang mga tinuturo nila about different theories. At nakakalungkot sa huling mga araw, ganito yung kanilang sasabihin. They willfully forget yung belief patungkol, hindi lang sa creation, kundi kay Adam and Eve, at saka kanino pa? Yung sa Noah's flood, ang pinapatungkolan dito sa verse 6, by which the word that then existed perished, being flooded with water. Ang pinagtutungkolan dito, yung literal na baha nung panahon ni Noah. So, sinasabi ni Peter, totoo itong nangyari. At sa mga huling mga araw, wala nang mga taong hindi maniniwala sa mga bagay na ito. Sinong naniniwala pa sa creation? Na si God ang nag-create ng lahat. Na totoo yung nangyari nung panahon ni Noah, hindi siya kwentong barbero. Pinapaalala ni Peter dito na merong totoong judgment na darating. Dahil sinasabi ni Peter, nangyari yung paghuhusga noon, nung panahon ni Noah, sa sangkatauhan, at
nagpadala ang Diyos ng great flood. At totoong nangyari na may judgment. Pero, sabi ni Peter, may mga taong hindi maniniwala at kukutsain kayong mga naniniwala. Alright? So, nakukuha niyo po yung sinasabi ni Peter. At ang sabi niya, hindi na niya gugunawin ang mundo or husgahan ng mundo gamit ang water but by fire. Nangako ang Panginoong Diyos after the flood, di ba? Alam niyo po yon, nabasa niyo yon sa Bible. Na after the flood, sinong nakakaalam bakit yung purpose ng rainbow? Pag nakikita yun yung rainbow, hindi siya pride. It's about the great promise of God that He will not judge the earth using water or flood. At pero pwede ulit mangyari, pero pinangako ng Diyos, hindi na yun yung gagawin. Pero may sinabi siya, gagamitin na niya ay ang pagsunog. So mamaya, makikita nyo. Ito yung reminder ni Apostol Pedro. So huwag tayong manghihinawa kung feeling natin tayo dehado. Alam niyo sa Bible, God uses those who are always at the disadvantage. Basahin niyo yung mga character sa Bible, yung mga great men of God, they are always the weakest person. Weak people. Sinners. Always at the disadvantage. Always may mga prophets na the depressed. May mga taong, may mga iba't ibang sitwasyon. And God loved to use weak people to show how strong He is, to show how true He is. And wag tayong manghinawa if we seem to be, few. Sino nga ba yun sa Bible? Si Elijah nga ba yun? Na akala niya siya na lang, nag-iisa na lang siya. Sometimes we may feel like that because of the pressure of this word na, Lord, talaga ba nasa yung mga pangako mo, nasa yung reward mo sa aming mga magtatapat sa iyo at sumusunod sa iyo? Bakit mas nagpa-prosper pa yung mga taong wala sa iyo at malayo sa iyo at gumagawa pa ng iba at kakaiba? But yun yung essence ng faith eh. That what's make us different. Our faith. Our faith. Now, sabi ni Peter, darating ang mga bagay na to at huwag niyong kakalimutan, yung mga tao, they willfully forget about the Word of God. But sinasabi niya sa mga Kristiyano, sabi niya, but beloved, wow, sinasabi niya sa mga kapwa niya, mga kapatid, mga minamahal ko, wag na wag niyong kalilimutan. Ayan. So, may mga nakakapasok, may mga umuudyok, nasaan ang Panginoon nyo? Nasaan na? Ganun pa rin naman. Ang tagal-tagal na. By the way, sinulat to ni Peter. Di ba? Kakaalalis lang ng Panginoon. Pero talagang grabe yung pagsulat ng Word of God. 2,000 years ago, talagang relevant pa rin siya. Pero sabi ang mga minamahal, ito wag na wag niyong kalilimutan. But with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack or not slow concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa Tagalog, basahin natin verse 8. Pero mga kaibigan, wag niyong baliwalain ang bagay na ito. Sa Panginoon, ang isang araw ay parang 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay parang isang araw lang.
Hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, di gaya ng isip ng iba. Actually, pinagpapasensyahan niya kayo kasi ayaw niyang may mapahamak kahit isang tao. Ang gusto niya, magsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat. You know, ako po ay naniniwala na ang God ay may perfect timing. He has a perfect timing sa lahat ng bagay. But, sa ating mga tao, somehow we perceive the Lord's coming as nade-delay. Yung delay ng Panginoon ay perception natin. But I believe that God has His own perfect timing. But for us, nade-delay ang Panginoon. That's how we perceive it. Na ang tagal niyang dumating. Pero, ang maganda at ang katotohanan dito, meron pong purpose kung bakit meron tayong perceived delay sa pagdating ng Panginoon. At ang purpose niya kung bakit siya nade-delay at hindi pa siya dumadating is because of His compassionate purpose. Sabihin nyo nga, compassionate purpose. Mahal niya tayo. Alam niyo, kung dumating si God in 2010, baka hindi ako nakasama. Baka kasama ko sa impyerno. Because I believe na saved lang ako 2016 at age 25. Ganon ka-patient ng Panginoon. Sa inyo po ba? When you see God as a God who is a long-suffering God who is patient with us, sa tingin nyo ba kung hindi siya ganon, naligtas tayo? So, ito po yung gusto ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Amen? He wants everyone to come into repentance. Ano po yung kalooban ng Diyos? Maraming nagtatanong lagi sa kalooban ng Panginoon eh. Well, hindi po ang discussion dito kung ano yung kalooban ng Panginoon patungkol sa ating sino mapapangasawa nyo. Kung paano kayo, kung anong career path ang tatahakin nyo. Hindi yun yung sinasabi. Wala, silent ang Bible doon. Pero maliwanag ang Bible na ang kalooban ng Diyos ay lahat ay magrepent. So, kung nagtatanong kayo sa anong kalooban ng Diyos, una niyong itanong, nagrepent na ba ako sa bagay na ito? Kasi ito yung unang kalooban ng Diyos sa akin. May mga bagay pa ba akong kailangan talikuran? At may mga bagay ba akong hindi ginagampanan na sinasabi niya? Don't pray for the will of God because you already know the will of God. God wants everyone to come to Him. That's first and foremost. Kaya, para siyang may delay. Opo. So, God has a compassionate purpose kung bakit hindi pa siya nadating. Baka marahil, gusto pa ng Panginoong makakilala yung mga asawa natin, masave yung mga asawa natin, yung mga kapatid natin, mga anak natin, mga magulang natin. At grabe si God. Sana makita nyo yung patient niya. Yung patience niya grabe yung patience niya sa mga tao. At sana sana may effect yung pagiging patient niya sa atin. Sana hindi natin iniisang tabi kung gaano siya ka-patient sa atin. Kung hindi siya patient sa atin, hindi ko alam. Ako personally, kung hindi siya naging patient sa akin, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. That's the God I worship and I adore. A God who is long-suffering, He does not want any one of us to perish. So kung may mga taong nagsasabi na kalokohan ang pagiging Kristiyano, minsan yung mga taong nagmamak nagiging Kristiyano, hayaan nyo lang.
May mga kilala po akong ganun na sila yung unang tumutuligsa sa mga kapatid nila. Actually, magulang pa nila, kinukutya yung pag-attend-attend sa Christian gathering. Pero eventually, nagiging Christian sila. Kasi totoo ang Panginoon eh. Tapat siya. Wag lang kayong manghinawa by faith. So, verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. So, pagdating ng, di ba, pinag-usapan natin na the Lord will come as a thief in the night. Hindi mo alam kung kailan siya darating. Basta, bahala na lang. And sa pagdating niya, nagko-connect nga yung ating pinag-aralan sa Matthew 24, di ba? Ang sabi, there is a sign that the sun will not give its light. And the heavenly bodies will be shaken. Then, kay Peter, ang sinasabi niya, when the Lord will come, the heavens will pass away with a great noise. It talks about our heavenly bodies. And the elements will melt with fervent heat. Paano to mangyayari? Now, meron po akong tiningnan, astronomer siya, at meron siyang comment patungkol sa sun, sa araw. Di ba, again, ang araw ay isang form of star. At ang star, mayroon lang lifespan. So tama ba, may mas malaki pang star sa araw? Yung araw lang kasi malapit, kaya di ba, mga teacher dito. So kaya lang mukha lang siya malaki kasi siya yung malapit sa Earth. But he is a kind of star and may lifespan siya. Tapos, merong comment po ang isang astronomer at ang sabi niya, kung paano daw pwedeng makaapekto yung pagka yung parang yung araw ay nandun na sa sa peak ng lifespan niya, parang ganun. So, sabi niya dito, the sun will start to run out of its fuel, and then it will expand into what's known as a red giant. Mag-expand daw yung sun. So so it's going to expand to about 100 times its size, and when it happens, it's going to swallow up Mercury and Venus and completely destroy them and probably destroy Earth. If it doesn't destroy Earth, sabi niya, Earth might be covered in lava flakes or lava lakes. The continents will all messed up. Ang sabi niya dito, so we're gonna not be having a very fun time. It's science po ay hindi nagko-contradict din sa word ni God. So yun daw yung parang sa pag-aaral nila possible mangyari. Kasi nga, very perfect yung pagkakagawa ng solar system. At napakalaki ng role ng sun. So, hindi lang natin alam kailan mangyayari, but it will be possible. Kaya, hindi nagko-contradict ang science sa sinasabi ng Bible at pinatutungkulan naman na itong patungkol, lalo na ni Peter, about, sabi ko, inisip ko, paano fire? Paano mako-consume ang earth ng fire? Unless may bumagsak na katulad ng Sodom and Gomorrah, ng mga sulfur, pwede yun. But I think, kasi dahil sa sinabi sa Matthew 24 about yung heavenly bodies, so possible. Malaki yung role niya. But it doesn't matter kung kailan yon, pwedeng this generation or the next generation or matagal pa, kahit matagal pa, praise the Lord kasi gusto niyang tagalan dahil gusto niyang makakilala ang marami.
Yun yung purpose niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi ganun katagal. Ibig sabihin, may time pa rin siya. Pero sa atin, hindi na natin focus yon. Ang focus natin, ito yung sinasabi niya sa verse 11. Therefore, since all things will be dissolved, what manners of person owe you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. Sa NIV translation, since everything will be destroyed in this way, what kind of people owe you to be? Yan tayo mag-focus. Ito kasi yung instruction ng Panginoon sa atin. You owe to live holy lives and godly lives as you look forward to the day of God and Spirit's coming. Verse 11, sa Tagalog, since sa ganitong paraan wawasakin ang lahat, paano kayo dapat mamuhay ngayon? Dapat maging banal kayo at lagi kayong sumunod sa Diyos habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos at ginagawa nyo ang lahat para mapabilis ang pagdating nito sa araw na yon. Take note, paanong nakaapekto, tingnan nyo po maigi, kasi the Lord is the one who is saving people, not us. Correct? But, tingnan nyo po nakakaapekto yung pamumuhay natin sa pagpapabilis ng pagdating niya. Ang sinasabi ng iba, God is the one who is really doing the works and saving people, and we don't need to do evangelism and all of these things. Kasi God naman talaga. We are to pray, yes. Pero, anong ibig sabihin dito ni Peter? Nasabi niya, sa Tagalog, maganda, dapat maging banal kayo at laging sumunod sa Diyos, at habang iniintay nyo ang araw ng Diyos at ginagawa nyo ang lahat para mapabilis ang pagdating nito. Para mapabilis? Paano nakakaapekto ang pamumuhay ng mga Kristiyano sa pagpapabilis ng pagdating niya kung meron naman siyang perfect timing? Pero sinasabi ni Peter dito, meron pala tayong pwedeng gawin. Two things. First, we can hasten the Lord's coming through evangelism. Mapabilis ang pagdating niya through evangelism. Take note of what Paul said in Romans 11:25. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full numbers of Gentiles has come in. Until the full numbers of Gentiles has come in. Israel rejected Christ. Alam naman natin yun, di ba? And somehow they were hardened, not because God hardens them, their heart, o pinatigas, kundi they were hardened, meaning judicial hardening in a way na they rejected the Lord because of their own sinfulness, na tumigas yung puso nila. For a time, naka-experience yan ang Israel dahil may purpose siya para lumabas, 'di ba? Sabi, kaya nga nakarating sa atin yung mensahe ng ebanghelyo. Kaya tayo nakakilala kay Kristo dahil nireject ng Israel ang Mesiya at nag-preach si Paul, ginamit si Paul, particularly si Paul sa pagpipreach ng gospel sa mga Gentiles, kasama tayo doon. Lahat ng hindi Israelites, Gentiles yon. So may plano ang Panginoon, meron siyang bilang. At when it reach its number, I think so, the Lord will come. And paano mangyayari yon kung walang mag-evangelize? Baka inaantay pa yung inyong mga kamag-anak at kapatid. Baka inaantay na sharean nyo sila. Until the full number of Gentiles has come in, God will have His people in every tribe, every nation, every language, and every tongue.
Hindi ibig sabihin universalism, everyone will be saved, no? There are people all over the world, tribes. Tuwan-tuwa po ako sa meeting namin nung Monday sa Asin Pastors. Kasi yung trend ngayon ng church planting and discipleship, pare-parehas siya. Kung di ako nagkamali, last year or 2 years ago, ang PCEC ay nagbaba ng kanilang statement patungkol sa vision nila sa churches, evangelical churches sa Pilipinas. And it was proposed by Pastor Peter Tanchi because he is one of the board member ng PCEC. At ang propose niya na lahat ng evangelical churches sa Pilipinas, ang goal nila magkaroon ng discipleship process. At praise the Lord dahil tayo nauna ng matagal tayong wala at nauna na tayong nag-form. At ang gusto ng PCEC movement, lahat ng mga churches, maliit, malaki, doesn't matter, magkaroon ng kanya-kanyang discipleship process. At globally may bumisita po na sa international, sa meeting po namin about church planting. Tuwan-tuwa po ako sa India. Grabe, ang daming nagiging Christian sa India. Iisa yung trend ngayon. Kaya tinitingnan ko kahit sabihin natin we partner with our churches sa iba't mga partners natin, iisa yung na-envision, evangelism and discipleship and church planting. I hope maging part tayo doon. Whether locally or prayerfully, matrain tayo and then someone will go and plant a church anywhere they go. So, through evangelism. And second, we can hasten the Lord's coming through prayer. Sabi sa Revelations 22:20, even so, come, Lord Jesus. Through prayer. So, ang laman ng prayer natin ay hindi lang patungkol sa kung ano yung kailangan natin. We should pray, Lord, please come. We need you. We want you to save us. So, verse 13, but in keeping with this promise, we are looking forward for a new heaven and a new earth where righteousness dwells. This is our hope. Hindi tayo taga rito. Kailangan maliwanag to para yung priorities natin maliwanag din. We are not, everything on earth will pass away. But His word abides forever. His word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Only Jesus will remain the same, yesterday and today and forever. And I pray na lahat tayo, meron ng Jesus sa ating mga puso. Dahil yun po yung ating confident. Not our works, not our religiosity, not our good deeds, not our so quote-unquote holy practices. We cannot contribute anything to our salvation but only our sin. And it makes us possible to be saved because we cannot save ourselves, only Jesus. And if you have the Word, mawala man ang lahat, you will remain with Him. And there is a future promise, may bagong heaven at bagong earth. Yung hindi na kayo iiyak doon, hindi na kayo maiiwan. Yung hindi nyo na kailangang masaktan. Wow, may mga hugot. Hindi, totoo yun. And that's our hope. Kung ngayon, magtiis lang tayo, masakit maglingkod para kay Kristo. Kaya yung mga single, okay lang kahit di na kayo mag-asawa. O, bakit nag-react ka? Lakas ah. Kasi wala namang marriage doon sa langit. De joke lang. There is a promise that He will make everything new. Everything in us. At alam niyo, ang gustong-gusto ko doon, wala nang sin. Wala nang makakasakit sa damdamin ng Panginoon.
Kasi yun yung pinaglalabanan ako personally. I don't want to hurt and grieve the Holy Spirit. And there is righteousness. And we're hoping and looking forward for that. Pero, habang wala pa yon, ganito daw ang ating pamumuhay. Looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless. Does this mean perfection? Take note of the word peace. Are you in peace with Christ? And do you have the peace of Christ? Magkaiba yun. Una, peaceful ang puso nyo kasi alam nyo na hindi na kayo kaaway ni Kristo. Yun yung peace. Kapag tayo enemy ng Panginoon at namumuhay outside of Him, alam nyo sa sarili nyo, wala kayong peace. I'm very sure of that. We are created with a spirit, with a soul. At maligalig ang ang kalooban ng tao dahil kailangan niya ang Diyos. At pag wala pa tayo sa Panginoon, hindi pa tayo connected sa Kanya, I believe you are always, alam niyo, parang in anxiousness, in fear, walang security. Kaya ang mga tao, hahanapin yung security, yung assurance sa mga bagay na meron sa mundong ito. Sa love, relationships, things of this world, career, anything. As long as they feel secure and valued and important, and they think they will have peace. But those are counterfeit peace. They give you false assurance, false hope, false security. Because at the end of the day, you know for yourselves, you need someone na hindi mo alam kung saan mo katagpuan. Baka si Kristo na yon, mga kapatid. Baka kailangan nyo lumapit kay Kristo kung may ganun pa kayong sitwasyon sa inyong mga buhay. You must be found by Him in peace. Having the peace of Christ and in peace with Christ. Kasi si Christ lang yung without spot and blameless. Iisipin natin, baka dumating na siya, kailangan hindi ako magkasala, kailangan tama yung ginagawa ko, ganyan. So, parang nag-ooperate tayo sa works, mabigat yun, mga kapatid. Hindi yun magaan. Yung pagsunod, hindi magaan. Hirap. Kasi di mo kaya eh. Unless you have the peace of Christ. You have Christ, then you can. Because your hope is Christ. Considering the long suffering of our Lord is salvation. Kung paano nagtiis ang Panginoon, at yung pagiging patient ng Panginoon, salvation. Verse 15, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand. Ito, pinagdidiskusyon na namin kahapon ni Ninya, sabi niya. Bakit sila Paul at saka sila Peter, parang yung mga disciples si Jesus, ba't ang linaw sa kanila ng mangyayari? Talaga ba? Sigurado ka? Sabi ko kay Ninya. Sigurado ka ba? Malinaw talaga sa kanila? Tignan niyo sabi ni Paul, ni Peter. Sumulat si Paul, sabi niya, so probably baka yung Thessalonian letter yon patungkol sa end times, yung pinatutungkolan ni Paul, we don't know, pwedeng Romans, ni Peter, sabi niya dito, may sinulat sa inyo si Brother Paul. At sabi niya dito, according to the wisdom given to him, has written to you, sinulat sa inyo ni Paul, as also in all his epistles, is speaking in them of these things, o patungkol sa mga bagay na to, maybe about the last things, in which are some things hard to understand. Ano sabi ni Peter? Yung sinulat ng ating kapatid na si Pablo, ang hirap unawain. Si Peter yan. First Pope,
Thus, the rock of the church, the head of the church in Jerusalem. Si Peter nahirapan unawain, kaya okay lang tayong mahirapan. Si Peter nga eh. So, okay yun, tao pa rin si Peter. Okay, ang point dito, we don't know it all. Alright? Kaya kahit kami, sabi ko nga sa inyo, yung mga view ko, yung ilan sa views ko, pwedeng mali, pwedeng tama, who knows? Kasi nga mahirap, si Peter nga eh. Kaya kung ikaw, dogmatic ka sa mga pinaniniwalaan mo sa Bible, meaning, ikaw sa tingin mo, sure ka, ito ang tama, aba ay, galing mo kay Peter. Di ba? Nagigets nyo ba? Kaya kung babasahin yung Bible, nakakatawa din, ano? So, panghuli, you therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall into your own steadfastness. Ito yung warning, true warning ni Peter. Actually, sa ibang translation, beware lest you fall from your secure position. Pinag-iisipin ko, secure position na nga eh. Malalaglag ka pa. So, hindi na natin pag-uusapan yon, pero that the warning is sure. Beware lest you fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. So, wag tayo manghinawa. But, ang panghuling sinabi niya, but grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Wow, this is the last statement of Peter. To grow. In what? Nauna ba yung knowledge? Grace. I love grace. Grow in the grace of our Lord Jesus Christ. Whether you keep on falling or you keep on growing. Again, yung pagbagsak, hindi siya biglaan, hindi siya nangyayari overnight. Gradual siya. Yung makikita na lang yung result, ay bumagsak na si kapatid. Kaya napakahalaga ng patuloy na discipleship natin sa isa't isa. Kung meron kayong struggle, sinful habits, it's okay to confide it with your brothers and sisters. If you need help, simula pa lang, i-address na. Walang judgmental sa CTTP, nagkarlan. Tama ba? I-address na. Or else, whether two choices lang ang mangyayari, pwede, o two patterns lang ang pwedeng mangyari sa atin bago dumating ang Panginoon, or kung kailan niya tayo kunin. Whether we keep on falling or growing out of love sa Panginoon, or we keep on growing in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Now, you make your decision what path you will take. And God has given us wisdom. Everything. God has given us everything. So, next month, pag-uusapan po natin another maybe controversial topic. Pero hindi siya controversial. Actually, it should be preached sa ating mga Kristiyano na meron tayong assurance na kapag tayo na kay Kristo, ito talaga yung mangyayari sa atin. We will really grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. If we are in Christ, we are predestined to become like Him. So, pag-usapan natin yun next month. And let's all rise up and let's thank God dahil lahat ng tinuro niya sa atin ng nakaraang 2 buwan ay sa Kanya lamang ang kapurihan. And Peter said, to Him be the glory both now and forever. Amen. Natuto po ba kayo sa ating series? I-apply ba ang mga natutunan? Do we continue to relate with Him and be found in Him in peace? Let us all pray. Father, we thank you sa iyong mga salita at salamat po dahil patuloy kang nangungusap sa amin. Inassure mo kami at sinecure mo kami, Lord, na we are not in darkness. Last week, you said, sinabi namin ni Apostle Paul na
Because of Christ, we are not in darkness. We are children of the light. We are children of the day. And we are eagerly waiting for you to come. Pero Lord, we are fearful sometimes because we don't really know for sure where we are in our relationship with you. Sometimes pag tiningnan namin yung aming mga gawa, Lord, parang kulang pa rin. Lord, meron pa akong mga kailangang ayusin sa buhay ko. Lord, handa ba talaga ako? But God doesn't look in your performance, in your works. He look at your heart. Yun yung importante sa Panginoon. Is your heart fully surrendered to Him? Maybe you can't come to Jesus because iniisip mo, kailangan ko munang magbago at ayusin yung mga gusot sa buhay ko. Baka tanggapin ako ni Jesus. Mga kapatid, mali po yun. Hindi nyo kailangang magbago para tanggapin ni Jesus. Dahil una sa lahat, siya yung unang umabot sa'yo. Dahil si Lord Jesus, He was in the form of God. He is the God Himself. He is the Lord of the universe. He is the creator of the universe, became a man. At nagkatawang tao, namuhay ng perfect, pero siya yung nagdusa at nagbayad ng lahat ng mga kasalanang ginawa mo. Namatay siya bago mo pa isiping magbago para sa Kanya. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, you don't need to change. I will accept you as you are. Just come. Then I will change you from the inside out. Then I will change you. Jesus is inviting you to come to Him. Don't come nadala yung inyong religiosity or yung good works or your good deeds or your knowledge or whatever it is na pwede mong ipagmalaki sa Kanya. Wala yan kumpara sa righteousness ni Jesus. And God, He wants you to have peace with Him. And I pray that every one of you is at peace and have the peace of Christ. So that kung kailanman dumating yung inyong last day, you know, you are secured. And Lord, salamat sa iyong mga salita. We know who we are right now. Pero marami pang mga taong wala pagkakilala sa iyo. Gusto mo silang makakilala. Dahil yun yung kalooban mo, Panginoon. Gusto mo silang gusto mong maranasan nila ang pag-ibig na meron kay Kristo. At kami, yung una mong tinawag. Nauna lang kami, Lord. Inuna mo lang kami, pero marami pang ikaw tatawagin. At gusto mong kami yung gamitin mo para makakilala sila. Kaya, Lord God, gamitin niyo po kami. Dala si Kristo, hindi yung anumang meron kami. Si Kristo lang din, Lord God. Kaya thank you, God. Lord Jesus, come. Please come and save us. We are all waiting for you. But for now, help us to become more and more like you. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. To you alone all the honor and glory and praises, both now and forever. Amen and amen. Amen.
Amen. God's invitation is for us to come. And while praying, naisip ko po yung come ay grace lang talaga ng Panginoon po, no? Na tayo ay malayang lumapit sa Kanya. And para mas mapabilis natin yung pagdating ng Panginoon, we need to evangelize and to pray. And we cannot do it on our own. It is the work of the Holy Spirit in us. Yet not I, but Christ in me. Let's sing this song. Yes, God. We worship you, Father. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is solely bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. Amen. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released, I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, yes, God, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. Amen. To this I hold, my hope is only Jesus. All I
true Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yes, Lord. Amen, amen. Lord, we have hope, Lord, because you are in us, God. Thank you, Jesus. We worship you. We glorify you in Jesus' name. Amen and amen. You may now be seated. Praise. Ayan. So, praise God po muli sa ating natutunan and then sa last topic natin sa series natin na He's Coming Back Again. Now for our announcements po. First ay ang ating D-Group Leaders Manual Orientation. So, reminding everyone po ulit na ito po ay sa October 7 from 8 a.m. to 5 p.m. dito po sa ating Faith Hall. Meron po tayong registration fee na 200 pesos. Ito po ay para sa lunch and snacks po natin. And another 200 din po para sa wala pa pong D-Group Manual Book or D-Group Leaders Manual Book. Required po sa lahat ng attendees na bumili nito dahil we are called to disciple, right? Paano natin ma-hasten ulit yung pagbabalik ni Jesus Christ? Through evangelism. And alam natin na kasama yan talaga sa ating D-Group or sa ating pag-disciple din. Ayan. Ang deadline pa nating registration ay sa October 1 and kindly magpa-enlist lang po tayo kay Ate Edith. Hanggang October 1 din po yung payment natin. Okay? And ang kailangan lang pong dalhin ay ang tumbler, pen, and paper. And ito po ay open sa lahat ng CTTP Nagcarlan members. Ayan. Next naman po ay may meeting rin po ang team ng D-Group Leaders Manual Orientation after this service. Okay? And next naman po ay 2 announcements na lang po. Yung isa po ay sa Women's Ministry, meron din po kayong meeting after this service. And ngayon po ay ang ating OBF or ating One Big Faith, natawagan ko po si Brother Sonny to encourage us shortly. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. At kagalakan po muli na tumayo po dito sa inyong harapan. At unang-una po, nagpapasalamat po kami dun sa patuloy niyo pong support sa ating pong gawain. At kita po natin lumalawak po yung ating pong gawain po dito sa church. So kasama po ito yung OBF, yung One Big Faith. At katulad po ng ating narinig ngayong umaga ay napakaganda, tayo po ay ginigising yung ating malinis na kaisipan. At gusto ko pong basahin, daling ko po kayo sa aklat po ng Deuteronomy. Sa Deuteronomy, sabi dito, isang verse po ito, basahin ko po. Chapter 8, verse 18. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Balikan po natin, no? Siguro, yung una nating buhay, sa ngayon, ang laki na po ng pagkakaiba, di ba? We have to look back. Sabi dito, I remember. So, dito po sa ating binasang verse, meron pong 4 na bagay. Maikli lamang po ito. Gusto ko nakita ko dito. Sabi doon ay, alalahanin natin ang Panginoon. Una po yon. Pangalawa po, alalahanin natin na siya ang nagbibigay ng kakayahan natin. So, maaring business, trabaho, o anumang bagay. So, gusto po tayong pinaalalahanan po ng salita po ng Diyos ay wag po na tayo magmalaki na dahil sa akin ay naging ganito ako. Di ba sabi ni Pablo?
ay yung mga bagay na pwede niyang ariing pakinabang ay nari niyang kalugihan dahil kay Kristo. Pangatlo po ay alalahanin natin na ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. At hindi po sa atin pag-aari, kundi pag-aari po ng Diyos. Pang-apat po ay, sabi doon, siya po ay tapat na tumutupad. Ibig sabihin po, ang Diyos po natin ay faithful para sa lahat ng ating mga pangailangan. At sabi po doon sa isa na lang pong verse, 7:9, atras po ako ng isang verse. Sabi doon, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Ang ganda, ilang beses po, sabi doon, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong salin lahi, thousands generation. Ang Diyos po noon, na ngayon, katulad po ng ating narinig, hindi po siya nagpapabaya. Hindi po siya nagpapabaya. Hindi po siya, ang Kanyang pangako ay talagang mananatili. So, purihin po ang Diyos sa Kanyang salita at patuloy po tayong manalangin sa Panginoon dahil po dun sa inyong kaloob, nawa ay maging mabawang samyo sa harapan ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa paalala ngayong umaga patungkol po sa inyong katapatan. Lord, wala po kaming kakayahan. Ang lahat pong ito ay galing sa inyo. Yung wisdom na nanggagaling sa iyo, Lord. Salamat po. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa na naririto. Maging ang mga kaloob pong ito, O Diyos, ay patuloy na maging mabawang samyong sa inyong harapan. Pagpalain niyo ang bawat narito ngayon, Panginoon, at ikaw po ang siyang mapapurihan sa pamamagitan po ng mga kaloob pong ito para sa iyong kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Thank you so much, Brother Sunny. Ayan, sige po. So, para po sa ating next announcement ay i-check po natin yung i-flash natin dito sa TV. Once again, tignan po natin yung nasa TV. Happy birthday, Pastor RJ! From Ashley, from Fundraising Ministry! Happy birthday, Pastor RJ. We pray for strength, peace, joy, and wisdom. We love you in Christ. Happy birthday. May manugang anak, associate pastor, at responsableng tatay ng aking mga apo. Thankful kami kasi ikaw binigay na sa amin ng manugang para kay Ninya. Nagpapasalamat kami kasi nakikita namin yung pagiging responsable mo, lalo na sa pamilya mo, lalo na sa ating church. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal na ibinigay mo sa anak ko at sa aking mga apo. Maraming salamat. Dinadalangin ko na magkaroon ka pa ng maraming birthday. More birthdays to come. Happy birthday. God bless. And happy birthday po, Pastor. Salamat po sa buhay nyo. Salamat sa Lord sa buhay nyo dahil ginamit po ng Lord kayo para i-mature pa ako at yung iba pang mga tao in Christ and in knowing Christ. I pray na i-guide kayo ni Lord sa lahat ng gagawin nyo pa para i-glorify siya para in serving God and in serving others. And ingat po kayo palagi, Pastor. God bless. Happy birthday, Pastor RJ. We love you. God bless you. Happy birthday, Pastor RJ! God bless! We love you!
Blessed birthday, Pastor RJ. You are a blessing to us. Thank you for leading us. Thank you for discipling us. Thank you for shepherding us. Know that Production loves you. From Family Circus Ministry, Happy Birthday, Pastor RJ! We love you! 생일 축하합니다, Pastor RJ. Happy birthday! Hello, Pastor RJ. Binabati kita sa iyong kaarawan at masaya ako na batiin ka dahil alam ko masaya ka ngayon dahil you get to celebrate your birthday, of course, with your family, your friends, and churchmates, and many people na mini-mentor mo. Salamat dahil nakaka-bless ang buhay mo. Your obedience mo sa Lord is really incredible and I admire you for that. And I pray na patuloy kang gamitin ng Lord para mas tumawag pa yung kanyang kingdom kung saan ka nilagay. I hope to see you soon. Very soon, my friend. Salamat sa friendship na nabuo sa pagkilos ng Panginoon sa mga buhay natin. I pray you a good health, wisdom, and love, patience sa mga tao. Dadali ng Lord sa iyo. And may God bless you. Bigyan natin niya sa iyong ministry. And if you need any help, anything, I'm just a call away. God bless you and hope to see you soon. Bye-bye. Happy birthday, Pastor RJ. Pastor RJ, happy birthday. Happy birthday. From LA, happy birthday. Happy birthday. We love you. Thank you for giving your life to the Lord. God bless. God bless. Next time, kasama ka na. Yes. God willing. Bye-bye. Blessing you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pastor RJ. Thank you for discipling us. We appreciate you. We love you. Happy birthday, Pastor RJ. When I hear your name, the two words come across my mind immediately is humility and authority. You have humble authority. I saw that when you joined us in the ministry there in Cavite with the children who have been abused, some of them even sex trafficked, and I really felt and I saw your humility in reaching out to them, and yet with authority that's coming from on high. So to you, Pastor RJ, happy birthday, and I speak of joy and shalom. Happy birthday, Pastor RJ. When I see you as someone with deeper freedom and more freedom to speak out of what the Lord has done and to speak out of what really happened, transpired. So I continue to bless you to be speaking more words of life to people to bring freedom. Birthday! Happy birthday! Happy birthday, Kuya. So, pagpatuloy ka lang na gamitin ng Panginoon and alam mo naman na isa ka sa inspirasyon kung bakit ako nag-nursing. Actually, ikaw ang main reason kung bakit ako nag-nursing. Yun ay tapusin ang sinimula mo. So, ayun, papasok ako ng board exam. Magiging nurse ako para sa iyo, para sa inyo. So, ayun. Happy birthday. God bless. Love you, Kuya. Happy birthday, Pastor RJ, from Belia and Rover Cedro. Happy birthday po Ninong RJ. I pray for more strength and wisdom. May you continue to walk like Christ and may you live like Christ. Happy birthday! Happy birthday, Pastor RJ! Maraming salamat sa live mo at kami ay masaya na isa-celebrate mo ang iyong araw. Happy birthday! Birthday po.
Hello po, Pastor RJ. Happy birthday. Patuloy po akong nagpapasalamat una dahil inopen nyo ang inyong church para sa Rights of the Philippines Victoria. At patuloy kaming lumalago sa Diyos dahil din sa mga advices na nakukuha ko sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pag-open ng heart ninyo, hindi lang sa akin or sa amin ng mga kabataan ng Victoria, kundi sa lahat ng mga taong lumalapit sa inyo. Dalangin ko lang na patuloy po kayong bigyan ng word ng enough strength, physically, mentally and emotionally sa lahat ng gawain ng Lord para sa inyo. At nawa ay patuloy po kayong gamitin ng Diyos upang mas marami pang taong makakilala sa Kanya. We're so blessed to have you in our lives. At patuloy po kami magpapasalamat sa Diyos dahil meron kaming Pastor RJ. Maraming salamat po sa buhay ninyo at lahat ninyo. Happy birthday po. Enjoy your day. Mabuhay at happy birthday sa iyo, Pastor RJ. Alam mo, I'll take this opportunity to bless you at the same time. I i-encourage ka. Alam mo, Pastor RJ, sa mga kasing idara natin, no? Ang inuuna nila sa buhay ay magpayaman at mag-build ng financial resources for themselves or for their families. Pero sa iyo, kami ay hanga kasi ang inuna mo na i-build ay ang kaharian ng Diyos. Sa buhay mo, sa buhay ng iyong pamilya, at sa buhay ng buong CTTP Nagcarlan. At alam naman natin ano ang pangako ng Panginoon na kapag inuna natin ang kanyang kaharian at kaluwalhatian ay ibibigay lahat sa atin ang ating mga pangangailangan. Kaya alam ko na nasa mabuti kang kamay. Nevertheless, it's also an opportunity for you to shine even more dahil tatanda ka na naman, ibig sabihin nun ay madadagdagan ang iyong wisdom. So sa pagtubo ng iyong mga puting buhok ay alam naman din natin na tumutubo din ang karunungan na mula sa atin. So Pastor RJ, gusto ko pa sana dagdagan yung marami pang prayer and wish. Pero siguro text na lang kita. Kasi sabi sa akin, 1 to 2 minutes lang ang video greeting. So Pastor RJ, God bless you even more. At ingatan kang patuloy ng ating Chief Shepherd dahil hindi ka nawawaglit sa kanyang mga mata bilang under shepherd. God bless. Happy birthday, Tatay! We love you! Happy birthday, Tatay! Happy birthday, Tatay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Tatay! Happy birthday, Tatay! Happy birthday, Tatay! Salamat po, Tatay! I love you! There's a song I'd like to sing for you today. Listen to the music, listen to what I say. I'd like you to know that we care about you. So we sing this song, a birthday song for you. I would like to sing you a happy birthday wish you, a happy birthday wish you, and may your dreams come true. You don't have to worry if you have no money. Instead, you should be happy, 'cause Jesus is with you today. Let's sing a happy birthday song po. 1,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige po, tayo pong lahat ay inaanyaya pong tumayo. Pag-pray po natin si Pastor. Yan. Happy birthday to you. Confess, sabihin po natin, speak out yung blessing, no? Sa ating pong pastor. Napakaganda po yung mga greetings. So, ang sabi po dun sa Romans chapter 15 verse 13, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Tapos sabi doon, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Napakahalaga yung hope na sa ating pastor, yung kanyang ginagampanan, at tayo po ay manalangin. Sige, manalangin po tayo sabay-sabay, purihin po ang Panginoon. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala po namin na Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Ang sabi mo sa Proverbs that, for by me your days will be many, and the years of life will be added unto you. Salamat, Panginoon, sapagkat bawat araw, bawat oras, minuto, ito po ay hawak mo, at sa pagkakataon pong ito, nagpapasalamat po kami sa buhay po ni Pastor RJ kung paano niyo po siya nilikha ayon sa iyong wangis at tinawag niyo po siya, Panginoon, bilang iyong anak. Salamat, Ikaw po yung kanyang mabuting ama, at nakita po namin ang iyong katapatan sa kanyang buhay. Mula pa nung simula hanggang sa ngayon ay napakabuti mo. Ikaw ang Diyos na walang katulad. Napakadakila ang iyong habag sa kanyang buhay. At Lord, binigyan mo rin po siya ng kanyang mahal na asawa at 5 anak. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy po namin pinagpapasalamat ang mga bagay na ito at sa kanyang pagpapatuloy bilang ama ng kanilang tahanan. Patuloy niyo po siya, Panginoon, na pagpalain ng karunungan, pagpalain, O Diyos, ng maayos na kalusugan, Panginoon, sa kanya pong pamamahala bilang ama ng kanilang tahanan. Sapagkat ito po yung disenyo po sa pamilya, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po siya ng patuloy na kakayahan. Maging Lord, ang lahat ng bagay ay buhat sa iyo. I-bless mo po ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Maging Lord, sa kanya pong tinawag niyo po siya bilang pastor sa ministry pong ito. Patuloy mo po siyang pangunahan sa mga nakalipas na taon. Mga taon ay kita po namin kung paano po siya pinangunahan sa patuloy na paggabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Lord, salamat kung paano po siya naging pagpapala po sa unang-una sa kanyang pamilya, dito po sa church, sa bawat sa amin, at sa marami pang mga tao kung paano po siya ginagamit. Dalangin po namin, patuloy niyo po siyang gamiting mightily sa gawain na ipinagkaloob niyo po sa kanya. Tunay, O Diyos, na marami pa kayong gagawin. At gayon din po, Lord, sa mga ibang tao pa, kung saan niyo po gagamitin, tulungan niyo po siya na patuloy na maranasan yung kagalakan ng paglilingkod sa iyo sapagkat ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at tunay na ang iyong gagawin sa kanyang buhay ay higit pa at marami pa kayong gagawin. There is always new. Bawat araw, meron po kayong gagawin sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. Dalangin po namin ang patuloy na katagumpayan sa kanyang buhay, Lord. Isang mabuting ama, isang mabuting discipler, isang mabuting mentor, isang mabuting mentee, at gayon po, Lord, na siya po ay patuloy niyo pong gamitin sa lahat ng larangan, maging, Lord, sa mga bagay yung kanya pong ginagampanan sa national office, maging sa asin. Patuloy mo po siyang biyayaan ng karunungan. Ang sabi mo po sa inyong salita, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tunay, Panginoon, nandun po ang iyong karunungan sa isang pusong mapagpakumbaba at binigyan mo rin po siya ng kapangyarihan. Tunay, O Diyos, na ang authority pong ito ay galing po sa inyo sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. Ang sabi niyo po sa John 14:12, yung ginawa niyo po ay higit pa ang gagawin niyo po sa Kanya. Salamat po, O Diyos, sapagkat
Gagamitin niyo po siya mightily sa marami pang gawapanin at gawain. We speak blessing, special blessing sa kanyang buhay. Salamat po, O Diyos. Tunay na dakila ka at ikaw ang Diyos na matapat. May the Lord bless you and protect you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po. Magwakas na rin po tayo sa panalangin. Let's pray. Dear Heavenly Father, patuloy po kami nagpapasalamat sa pag-bless niyo po sa church na ito and sa paggamit niyo rin po sa buhay ni Pastor Volter and Pastor RJ sa pag-lead, pag-disciple, sa pag-shepherd po sa amin. May you continue to bless them, Lord God, that they will continue to be faithful din po sa pag-follow po sa inyo, Lord. And tulungan niyo rin po kami bilang members na talagang mag-follow din po sa leaders namin at lalong-lalo na sa inyo as our authority and our Father, our Lord, our God. And Lord, we pray na lahat po ng natutunan namin sa series na ito na He's Coming Back Again, we pray, Lord, that we will continue to meditate and ponder on it, na hindi po namin ito kakalimutan at this moment. Pero help us na talagang sa tulong po ng word niyong ito ay ma-renew po yung minds namin and ma-transform po yung lives namin, Lord God. And help us, strengthen us, Lord, as we continue to be mindful and be intentional din po sa mga commandments niyo, Lord, na talagang gawin po namin sa lives namin. Thank you, Lord, and patuloy na i-bless niyo po yung bawat members ng church na ito, Lord God, even our families, Lord, and help us to really faithfully follow you, Lord God. Maraming salamat po sa inyo po namin tinataas ang lahat ng ito. In Jesus' mighty name, we worship and pray. Amen. Ayun. So, sa mga may meetings po, ay go na po kayo sa meetings nyo, and sa mga uuwi na po, ay pakaingatan po kayo lahat ng Lord. Salamat po! There's a light that shines with hope and grace through the sky. With your mercy each day.